Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid, sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. May mga bagay tayong ginagawa ng regular hanggang maging natural na bahagi na ng ating araw, tulad ng pagkain sa tamang oras, pag-aayos bago pumasok sa trabaho, o pag-check ng mga kailangang gawin bago magsimula ang araw. Hindi natin hinihintay na may problema bago natin gawin ang mga ito. Ganoon din sana ang ating paglapit sa Diyos, hindi lamang kapag may mabigat na problema, kundi bilang isang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari, ang kautusang nagbabawal sa pananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa hari, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin sa kanyang Diyos, gaya ng kanyang kinaugalian. 3 beses niya itong ginagawa sa maghapon, at hindi niya binago ang kanyang nakaugalian nang dumating ang bagong kautusan. Kapansin-pansin din kung paano inilalarawan ang kanyang panalangin. Hindi lamang siya lumuhod at humingi sa Diyos. Sinasabi sa Daniel chapter 6 verse 10 na siya ay nananalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos kahit may banta sa kanyang paligid. Nanatili siyang lumalapit sa Diyos sa paraang matagal na niyang kinaugalian. Hindi sinasabi kung ano ang eksaktong naramdaman ni Daniel nang malaman niya ang kautusan, kaya hindi natin kailangang hulaan iyon. Ang malinaw ay alam niya ang bagong panganib, pero nagpatuloy siya sa kanyang nakaugalian na pananalangin. Hindi natin nakikitang nagsimula lamang siyang manalangin nang dumating ang krisis. Mayroon na siyang regular na paglapit sa Diyos bago pa iyon. Kaya maaari nating tanungin ang ating sarili, may regular ba akong panahon para huminto at lumapit sa Diyos kahit wala akong hinihinging agarang tulong? Maaring magsimula sa simpleng oras sa umaga bago simulan ang mga gawain, ilang minuto bago matulog, or a quiet moment during the day upang manalangin at magpasalamat. Hindi ito tungkol sa haba ng panalangin, kundi sa pagkakaroon ng tunay na lugar para sa Diyos sa ating araw-araw na buhay. Panginoon, ayokong maalala ka lamang kapag may mabigat akong problema. Tulungan mo akong maglaan ng regular na panahon upang manalangin at magpasalamat sa iyo, kahit sa mga araw na tahimik at maayos ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.